Sa kanilang makulay na kultura, malalim din ang kanilang ugnayan sa mga dambuhalang hari ng kanilang karagatan. Pero kung dati sa tuwing gabi lang ito nagpaparamdam, tila nag-iba na raw ang panahon. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake nito at pag-abang umano maging sa kabahayan ng mga tao. Sa pinakamalalayong isla, tahimik na naninirahan ng iba't ibang nilalang. Sa Tawi-Tawi, ang mga hayop umano rito hindi basta-basta mahahanap sa ibang parte ng Pilipinas. Malaya raw nitong nagagawa ang kanilang misyon dahil sa kanilang matatag na populasyon. Taong 2009 nang unang naidokumento ang pag-atake ng isa sa pinakamabangis na apex predator ng Languyan, Tawi-Tawi, ang Indo-Pacific crocodile o buwaya. Isa sa mga pinahahalagahang nilalang sa mga ilog at dalampasigan ng Tawi-Tawi ang mga buwaya. Nakakakita na dito ng mga buwayan dito lang sa riverbed. Pero dahil kakaulan na ngayon, napansin natin yung tubig medyo murky, maputik, no? Brownish. So mahirap nating ma-detect yung mga crocodiles. But on a clear day, meron daw mga resident crocodiles. Itinuturing ito na ninuno o lolo at lola ng mga residente rito. May pamahiin din po na itong buhaya na to tinatawag ng karamihan na apo o ancestor. Yun po ang paniniwala. Kaya malaya itong makikita na nagpapainit o nagbabask. Paraan nila ito para tunawin ang kanilang kinain. Kadalasan sa mga bakawan ito naglalagi. Binabantayan ang kanilang teritoryo. Dahil territorial ang mga crocodiles. And since maliit lang siya, gaagawan sila sa territory, sa pagkain. Yung iba siguro naghahanap ng paraan para humanap ng pagkain sa ibang lugar. Ang buwayang ito, tila may ibang pakay. Sa halip na gabi pa ang kanyang pagkain, tila napaaga itong nagutom. Hanap niya ngayon ay umagahan. Mula sa bakawan, dahan-dahan siyang lumalangoy papuntang dagat para makatsyempo ng pagkain. Nagpapalutang-lutang na para bang may inaabangan. At nang makita niyang may paparating, bigla itong tumubog. Pero nang malapit na ang inaabangang bangka, bigla itong umangat. At sinundan ito. Hanggang sa naabot niya ang lugar kung saan siya aatake. Sa mga kabahayan. Yan. Oh. Yun, maglabas siya. Nandun sa tabi ng bahay yun. Sa mata ng buwaya, parte pa rin tayo ng kanilang teritoryo. Ang hindi nito alam, lumiliit na ang kanilang espasyo. At oras na magkasalubong ang landas ng tao at buwaya,
sino ang mabubuhay. Kung dati malayang nakakagalaw ang mga itinuturing na ninuno o lolo at lola ng mga residente sa Tawi-Tawi, ngayon dumadalas na raw ang engkwentro nito sa mga tao. Sa katunayan, aabot na raw sa 35 tao ang naitalang nakagat nito mula 2009. Ang mangingisda sa Tandubas na si Alvin nakipagbuno raw sa buwaya ng halos 10 minuto sa tubig. Kuya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yan. Namamana ka ng isda, ayun ang hanap buhay mo. Dito na lang. Ah, mababaw lang. Babaw lang. Na pinaragan ni Bino ako yung nakaut. So, una kang kinagat dito sa braso. Nakaano ko pito, ndam ito ya, keketi. Pasaw nangge ya. Naman. Ah, 2 beses kang kinagat. Isa dito at saka isa dito sa paa. Ito yung kamay niya, nakalabas pa yung condyles dito. Just parang may nginig pa ng konti, ano? Ito, uncontrolled shivering. Nasa 10 feet daw ang buwaya na kanyang nakaharap. Dito ka dinala sa... Dito na lang, dito na mo. So, paano yung kagat? Nandito yung ulo. Dito na. Dito na yung buwa na. Ilembo na kwe na, pati namatay na ako. Oh, akala Magsabi na ako, patay na ako. Akala mo mamamatay ka na. Kapag umatake ang buwaya, hindi nito binibitawan ang kanyang biktima. May pagkakataon na lulunurin niya ito hanggang sa mamatay. Pero minsan, idinadaan ito sa isang death roll, kung saan magpapaikot-ikot ang buwaya hanggang sa mabalian ang kanyang biktima. Pinakita sa akin ni Alvin ang x-ray ng kanyang kamay. Bali pala yung kanyang radius, ulna. Nilagyan ng bakal sa labas. Ito yung kaputol. Tsaka ito yung isa. Ito yung naputol, yung lumabas. So nagkaroon na siya ng callus formation. Kahit ganito ang sinapit ni Alvin, hindi raw siya galit sa buwaya. Hindi ka galit. Bakit? Napasamang ya puno ko, muno ako to pa din. Nabalian man siya sa pakikipagbuno sa buwaya, babalik pa rin daw siya sa dagat para mangisda. Aabot daw sa 4 na munisipyo na ang naitalang tirahan umano ng mga Indo-Pacific crocodile sa Tawi-Tawi. So dito sa Magsagaw, ayan ang karaniwan na nire-report ng mga locals dito. Minsan, mula dito sa isang lawa na ito, around 8 of them. And who knows, baka nag-multiply na sila and there are more. May gumagalaw nga dun Usually kasi yung mga crocodiles, kapag nasa ilalim ng tubig, nakalabas lang yung mata nila. Maya-maya pa, lumutang ang isang batang buwaya. Ayan Mabia ini. Maliit. maliit pa, baby pa. Meron din po tayong 3 main factors kung bakit tayo nagkakaroon ng human-crocodile conflict. Nandyan po yung ating territoriality, breeding season, and time of the day. So sa territoriality po, yung mga crocodiles po natin, kahit bata pa po yan, or mga maliliit pa lang po sila, mga hatchlings, yearlings, naghahanap na po yan ng areas kung saan sila pwede magtago or mag-establish na kanilang territories. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.